Magandang umaga Pilipinas, narito ang ating mga balitang balita sa araw nito ng Martes, ika-6 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ulo ng mga balitang balita, PUVMP tuloy suportado pa rin ni Pangulong Marcos. 10 milyong pisong reward ng DILG laban kay Quiboloy, tinapatan ng 20 milyon ng KOJC. Philippines at Germany patitibayin ang alyansa. Senate Medal of Excellence ibibigay kay Yulo. Travel tax ipapatanggal ni Tulfo. DND bibili ng 11.7 billion pesos ballistic helmets, body armor para sa Philippine Army. Tax exemption sa donasyon sa atletang sasabak sa international competitions approved sa House panel. Palit Basura Program nakakolekta ng 5,000 kilo ng plastic sa Tayabas City. Mga booth sa kabayanan sa Quezon isa-isa ng itinayo. DILG Quezon patuloy na iniinspeksyon ng mga proyektong Farm to Market Road. Pagsasaayos ng Bonpen District o Hospital tiniyak ni magtutuloy-tuloy ayon kay Governor Helen Tan. At sa ating editorial na hinangol sa Filipino Star ngayon, Carlos Una sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Sa detalye ng mga balitang balita, tiniyak kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na suportado pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP na isinusulong ng pamahalaan. Ito ay sa kabila ng resolusyon na ipinasa ng Senado na nagre-rekomenda ng pansamantalang pagsususpinde ng naturang programa. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, tuloy-tuloy ang implementasyon ng programa hanggang sa tuluyan na itong umabot sa huling bahagi ng modernisasyon. Matatanda ang nasa 22 mula sa 23 senador ang lumagda sa Senate Resolution number 1096 na humihikayat sa pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng PUVMP na mas kilala sa ngayon sa tawag na Public Transport Modernization Program or PTMP. Kahapon naman ay isang unity walk ang idinaos ng ilang transport cooperatives na tumatalima sa PUVMP na ang layunin na ang tutulan ang naturang resolusyon ng Senado. Samantala, tinapatan ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang 10 milyong pisong reward money sa pagdakip sa puganteng si Pastor Apollo Quiboloy. Nang mag-alok naman ng 20 million pesos na reward ang KOJC kung sino ang makapagbibigay ng impormasyon sa nagbigay ng donasyon na 10 milyong piso sa gobyerno. Ayon sa legal counsel ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion, nais ng KOJC na malaman kung sino ang nasa likod ng pagbibigay ng 10 milyong piso kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Sinabi ni Torion na iligal umano ang pagtanggap ng pera mula sa pribadong tao na nasa ilalim ng Republic Act 6713 Section 70 kung saan malinaw na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga public officials ng anumang pera mula sa pribadong tao. Nais din ng KOJC na malaman kung sino ang nasa likod ng pagbuo ng assassination team na siyang papatay umano kay Quiboloy. Ang nasabing halaga ay mula sa iba't ibang miyembro rin sa buong mundo. Magugunitang noong Hulyo 8 nang ianunsyo ng DILG na mayroong alok na 10 milyong piso na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Quiboloy at tig 1 million pesos sa mga co-accused nito. Para naman po sa local news, Palit Basura Program nakakolekta ng 5,000 kilo ng plastic sa Tayabas City. Mula po sa labas ng himpilan, may ulat si Gigi Medenilla. Ang lungsod ng Tayabas sa Quezon ay matagumpay na nakapagbawas ng plastic na basura sa pamamagitan ng Palit Basura Project, kung saan ipinagpapalit ng mga residente ang plastic na basura para sa bigas. Sa loob ng 2 araw noong ika-1 at ika-2 ng Agosto,
Nakapagpalit ang mga residente ng higit sa 5.4 metrikong toneladang plastic para sa halos 2.75 metrikong toneladang bigas. Ang proyektong ito ay inilunsad noong 2020 ay nakakita ng patuloy na pagtaas ng partisipasyon mula sa komunidad na nagpapakita ng lumalaking kamalayan ng mga residente sa kapaligiran. Ang proyekto ay pinangasiwaan ng General Services Office Environmental Solid Waste Management Unit o GSO-ESWMU at pinangunahan ni Mayor Lovely Reynoso Ponchoso. Ang nakolektang plastic ay pinapadala sa isang recycling plant sa lungsod ng Antipolo na pinapakita ang pangako ng lungsod sa napapanatiling pamamahala ng basura. Pinuri ni Mayor Lovely Reynoso Ponchoso ang kolektibong pagsisikap ng komunidad at mga kasyoso sa tagumpay ng proyekto. Habang ang programa ay nakatanggap ng papuri para sa makabago nitong pamamaraan, binalaan ng mga eksperto na hindi ito sapat upang malutas ang pandaigdigang krisis sa plastic na basura. Binigyan din nila ang pangangailangan na mabawasan ang konsumo ng plastic at papatupad ang mas komprehensibong estratehiya sa pamamahala ng basura. Sa kabila nito, ang Palit Basura Project ay nagsisilbing huwaran para sa iba pang mga lungsod na umaharap sa katulad na mga hamon na nagpapakita ng mga inisyatibong pinapangunahan ng komunidad ay maaaring epektibong tugunan ng mga isyong pangkapaligiran habang nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga residente. Gigi Medenilla nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Gigi Medenilla. Sa ating pa ring balitang lokal, mga booth ng kabayanan sa Quezon, isa-isa nang itinatayo mula sa labas ng impilan. Ibalita mo, Bel Marasigan. Isa-isa nang itinayo ang mga booth ng bawat munisipalidad sa Quezon para sa papalapit na selebrasyon ng Yugyugan Festival 2024. Sinisimula ng mga residente ng bawat bayan sa lalawigan ang pagpapabongga ng kanilang booth na kanilang ilalaban sa nasabing pista kasabay ng pagbibida sa mga produktong pinagmamalaki ng kanilang lugar. Samantala, formal na bubuksan ng Yugyugan Festival 2024 sa darating na Biyernes, Agosto 9. Val Marasiga, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bel Marasigan. Mic po. Samantala, balak ng Pilipinas at Germany na magkaroon ng kasunduan sa security at defense para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa courtesy call ni German Federal Defense Minister Boris Pistorius kay Pangulong Ferdinand Marcos sa Malacanang, sinabi nito na sisikapin ng kanilang hanay na maplansya ang kasunduan ngayong taon. Ito ay para mapanatili at matiyak ang seguridad at stability sa rehiyon. Sinabi pa ni Pistorius na nakausap na niya si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol sa nasabing kasunduan at nais nilang magkaroon ng security at defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Target aniya ng dalawang leader na lagdaan ang kasunduan hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi ni Pistorius na naipadala na nila ang draft ng kasunduan noong nakaraang linggo at patuloy pa rin nila itong pinaplansya. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Pangulong Marcos sa Germany para sa pagsuporta sa rules-based international law na pinangahawakan ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na usapin sa West Philippine Sea. Kasama ng German Defense Minister na nakipag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si German Ambassador to the Philippines Andreas Pafernosk. Isinulong ng ilang senador ang pagbibigay ng Senado ng Medal of Excellence sa Filipino gymnast na si Carlos Yulo na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon para kilalanin ang pambihirang nagawa ni Yulo, sina dating Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Joel Villanueva. Ayon kay Zubiri, dapat lamang naigawad sa double gold Olympian na si Yulo ang Senate Medal of Excellence para sa kanyang outstanding performance na nagdala ng malaking karangalan sa bansa.
Sinabi ni Zubiri na sa makasaysayang mga tagumpay sa Olympics ni Yulo, siya ay naging isa sa pinakadakilang atletang Pilipino sa lahat ng panahon. Nitong weekend, gumawa ng kasaysayan si Yulo sa pagiging kauna-unahang Pinoy na nanalo ng 2 gintong medalya sa Olympics matapos niyang dominahan ang men's floor exercise at bowls finals. Sa naman pong balitang lokal, DILG Quezon patuloy na iniinspeksyon ang mga proyektong Farm to Market Road. Mula po sa labas ng himpilan, may ulat si Vel Marasigan. Iniinspeksyon ng Department of Interior and Local Government ng Quezon ang mga pinapagawang proyektong Farm to Market Roads ng bawat lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Quezon. Umikot ang mga tauhan ng naturang ahensya upang suriin ang mga sinasagawang proyekto na kabilang sa mga locally funded projects sa mga bayan ng San Narciso at Macalelon. Kaugnay nito, malaking tulong ang mga naturang proyekto sa mga residente ng dalawang bayan upang mas dumali ang kanilang paglabas-pasok sa kabayanan. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Vel Marasigan. At sa pagpapatuloy po, nakatakdang ihain ni Senator Raffy Tulfo ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang travel tax na ipinapatawas ng government sa lahat ng Pilipino na nagnanais magbiyahe sa ibang bansa. Ayon kay Tulfo, ang pag-oobliga sa pagbayad ng travel tax bago makapag-abroad ay labag sa 1987 na konstitusyon na nakapaloob sa Article 3, Section 6 ng Bill of Rights. Ang pinagbasihan ng pamahalaan sa patuloy na pagpataw ng travel tax ay ang Presidential Decree 1183 na inilabas noong 1977. Sa PD 1183, ang mga Pilipino na exempted sa travel tax ay ang mga OFWs, sanggol, at mga opisyal ng gobyerno at korporasyon ng pamahalaan na opisyal ang biyahe. Ayon kay Senator Tulfo, pinuno ng Senate Committee on Public Services, nais niyang ma-repeal ang PD 1183 at gawing exempted na rin sa travel tax ang lahat ng pasahero sa economy class. Pero ang mga pasahero sa first at business class ay mananatiling magbabayad pa rin ng tinatawag na luxury tax. Upang mapalakas pa ang kapabilidad ng depensa, maglalaan ng Department of National Defense o DND ng 11.7 billion pesos halaga para sa pagbili ng ballistic helmets at body armor para sa 115,000 miyembro ng Philippine Army. Sa bulletin na ipinosta ng DND sa website, ang ballistic helmet project ay may pondong 2.875 billion pesos. Ang bidding ay bukas para sa mga dayuhan at maging sa mga local na manufacturer. Ang magwawaging bidders ay obligadong mag-deliver ng ballistic helmets sa loob ng 5 taong period na ang batches ay dapat nasa 23,000 na piraso kada taon. Sa hiwalay na bid bulletin, sinabi rito na nasa 8.832 billion pesos ang alokasyon para sa pagbili ng military body armor para sa kabuang 115,000 puwersa ng hukbong katihan. Inahayag dito ng magwawaging bidders ay kailangang ma-deliver ang mga items sa loob ng 5 taon na dapat ay ang mga batches ay nasa 23,000 kada taon. Ang nasabing mga kagamitan ay gagamitin ng mga sundalo sa kanilang operasyon laban sa lahat ng banta sa pambansang seguridad tulad ng mga rebeldeng New People's Army o NPA, mga lokal na terorista at iba pa. Isa sa gawaang bidding sa isang bukas na proseso ng competitive bidding na tatalima sa IRR ng procurement law. Itinakda ang pagbubukas ng bidding sa Agosto 20 sa tanggapan ng DND sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa ating pa ring balitang lokal, pagsasayos ng Bonpen District Hospital, tiniyak na magtutuloy-tuloy ayon kay Governor Helen Tan. Ibalita mo, Bert Abrigo. Pinamamadali na ni Governor Dr. Helen Tan ang ipinapagawa nitong bagong building sa Bondok Peninsula District Hospital sa Katanawan, Quezon. Ayon kay Governor Tan, ang plano ng pamahalang panlalawigan ay maging referral center ang nasabing pagamutan at ma-upgrade ito sa level 2 para madagdagan ang mga serbisyo nito. Kailangan nating mabilisan na magawa ito dahil nga kita nyo naman, ang plano namin talaga dito maging referral hospital dito sa Bonpen.
So ito lang sana yung aasahan nila dahil sa layo papuntang Quezon Medical Center. Gusto nating i-upgrade yung level of service nito so that at least maka level 1 na may mga plus na services like ICU, diagnostics, sana available lahat. Ma'am, sa Yun. kasalukuyan po, ilan ang bed capacity nito, ma'am? Kaunti lang yata, I think 15 lang sila eh. Tapos itong Yeah. ginagawa, ma'am, Ito ay nasa 100 ang bed capacity. So phase development tayo. opo. So we hope na ma-upgrade to level 2, no? So yun yung kaya badly needed. Funded naman, gusto lang natin ma-expedite yung construction nito. Kasi nga yun, kahit na phase development, at least pag nakikita ng mga pasyente na maganda yung facility, nagkakaroon sila ng interest kasi medyo pangit yung perception ng tao dito sa hospital na to eh. Tiniyak naman ng gobernadora na tuloy-tuloy ang gagawing improvement ng nasabing paggamutan sa pagtutulungan ng pamalang panlalawigan. Tanggapan ni 3rd District Congressman Renan Onagancia at Senator Amy Marcos. Wag lang maiinip yung mga taga dito, no? Kasi Pero tuloy-tuloy naman yung budget, ma'am. Yes. Tinutulungan tayo ni Congressman Renan Arrogancia, lalo na si Senator Amy Marcos, no? So siya talaga yung malaking dito, yung tulong sa atin from the time nag-start tayo, 2024 and then 2025. Meron na naman siyang initiative. So, pinagtutulong-tulungan namin Kong Renan, ako, tsaka Senator Amy Marcos. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG, 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. At para naman po sa isa pang local news, sa bagong Super Health Center sa Katanawan, Quezon, pinasinayaan sa pangunguna ni Gov. Tan. Mula sa labas ng himpilan, may ulat si Bert Abrigo. Dagdag serbisyong pangkalusugan ang dala ng pamalang panlalawigan sa bayan ng Katanawan. Ito ay pagkatapos sa isagawa ang blessing sa inaugurasyon ng bagong Super Health Center sa nabanggit na bayan. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, libre ang serbisyo sa naturang health center mula sa gamot hanggang sa iba't ibang laboratory examinations. Ito, Super Health Center natin. Ang intention nito yung primary care services, no? So, maglibreng konsulta, pagkailangan ng x-ray, ng ultrasound, ng ECG, ng laboratory exams, meron dito. So, meron na actually, i-demo na lang nila. And then, may pharmacy dito, so may libreng gamot, no? So, may libreng gamot siya. So, lahat yan, yun yung nasa Universal Healthcare Law, no? So, libre po yan lahat. Kasunod na nasabing programa ay namahagi din si Governor Tan ang mga gamot para naman sa mga barangay. Nag-augment naman tayo para sa barangay level. Yung essential medicine, paracetamol, pupunta pa sila dito. Dapat nandun sa barangay yon eh. Yung mga basic medicine na everyday kailanganin sa hypertension na iniinom nila, pwede na sila sa center kumuha. So, sinamahan na natin. It's our second Wave na po. pangalawang pagkakataon na natin ito na binigay sa barangay na gamot. No? Nakapagbigay tayo last year and then ngayong year na po. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG, 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. Samantala, nakalusot na sa panel ng House Committee on Ways and Means ang panukalang ilibre sa tax ang mga donasyon tulad ng cash prize sa mga pambansang atleta na sumasabaka sa mga international sports competition. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairman ng committee at pangunahing may akda ng House Bill 421, ang panukala ay bilang pagkilala sa karangalan na inihatid sa bansa ni Pinoy gymnast Carlos Edriel Yulo, ang kauna-unahang Olympian na nakasungkit ng 2 gold medal sa Paris 2024 Olympics. Una nang inihain ang HB 42 noong 18th Congress bilang pagkilala naman kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz, pero nabigo nga mapagtibay sa Senado. Sinabi ni Salceda na ang HB 421 o ang Heidelin Act na inihain sa nakalipas na kongreso ay dapat kilalanin din si Kaloy Yulo sa mga premyo na binibigay ng mga brands at kumpanya matapos na manalo sa kompetisyon.
bahagi na mahalagang probisyon ito ay malibre sa tax ang mga donasyon na kanilang ginagamit sa pagsasanay 1 taon bago ang kompetisyon. Bukod sa paglilibre sa tax sa mga donasyon, 1 taon bago ang kompetisyon, ipinanukala ng Solon na ang mga donasyon pinadaraan sa Philippine Sports Commission o ang Philippine Olympic Committee ay huwag kaltasan ng buwis. At ngayon sa ating editorial, nakatala na sa kasaysayan ng sports sa bansa ang ginawa ni gymnast Carlos Yulo na nakakuha ng 2 gold medal, isa para sa floor exercise at isa pa para sa vault ng gymnastics sa Paris Olympic na ginanap sa magkasunod na araw. Dahil sa ginawa ni Yulo, ang Pilipinas ang tanging bansa sa Southeast Asia na nakakakuha pa lamang ng gold habang sinusulat ito. Napabilang na ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang nakakuha ng gold. Maraming natighaw ang kauhawan sa medalya dahil sa ginawa ni Yulo. At dahil din sa ginawa niya, 2 magkasunod na araw na itinaas ang watawat ng Pilipinas at tinugtog ang pambansang awit. Si Yulo ang unang nakagawa nito kaya hindi na malilimutan kailanman ang kanyang pangalan. Siya ang ikalawang Pilipinong atleta na nakakuha ng ginto. Una, si Hidilyn Diaz na nakakuha ng ginto sa weightlifting noong 2020 sa Tokyo Olympics. Nagsimulang mag-training sa gymnastics si Yulo sa edad na 7. Ayon sa kanyang lolo na si Rodrigo Prisco, nakita niyang patambling-tambling sa isang playground na malapit sa kanilang lugar sa Laberice Street, Malate, Maynila. Madalas din itong makita na nanonood sa mga gymnasts na nagsasanay sa Rizal Memorial Coliseum na malapit lamang sa kanilang tirahan sa Malate. Dahil sa nakitang pagkahilig ng apo sa gymnastics, dinala niya ito sa Gymnastics Association of the Philippines at doon ito nagsanay. Nang nag-aaral na si Yulo sa Aurora A. Quezon Elementary School, nagsanay siya para sa National Games at naging bahagi ng gymnastics team ng National Capital Region. Habang nag-aaral ng high school sa Adamson University, sinusuportahan siya ng GAP sa kanyang mga pagsasanay sa gymnastics. Sa mga sumunod pa ay ang kanyang pananagumpay sa larangan ng gymnastics. Ang pagiging disiplinado ang isa sa kanyang ipinapayo sa mga baguhang gymnasts. Marami pang ibibigay na karangalan sa bansa si Yulo sapagkat bata pa siya. Nagsisimula pa lamang ang kanyang magandang karera sa gymnastics. Pero dapat nang maghanap ang pamahalaan ng mga kabataang susunod sa yapak ni Yulo. Sabi ni Pangulong Marcos, nang batiin si Yulo sa pagkakuha ng ikalawang ginto, mayroon pa raw mga susunod sa ibinigay na karangalan ni Yulo. Dapat buhusan ng pamahalaan ng suporta ang gymnastics na nagbigay ng ginto sa bansa. Suportahan din ang boxing at weightlifting. Sa mga ito, umaani ng medalya ang bansa. Nararapat humanap ng mga bagong Yulo para sa hinaharap. Yan ang kalipunan ng ating mga balitang balita na inihatid sa inyo ng Destiny Radio 96.7, ang inyong mga tagapagbalita. Carl Apelacion. At Ben Del Mundo. Maraming salamat. Good morning, Philippines. Sumainyo ang kalipunan ng mga Balitang Balita. na tinipon ng news team ng DZDG 96.7. Mula sa silid balitaan ng DZDG
North Cafe, ang sarap ng natural. May butas na naman ang bubong nyo. Hala, may bakbak na naman ang pader. Kailangan mo ng materyales para sa repairs? O baka magpapagawa ka ng bagong bahay? Para sa affordable at high-quality construction and equipment supplies, wala nang iba kundi ang New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Located along Diversion Road, Lucena City. For inquiries, contact 0999-388-9961. New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Maaasahan mo! Lahat kayo manloloko. Oops, hindi lahat. Nandiyan ang Max Gas. Tamang timbang ba ang hanap mo? Pag LPG ang pinag-uusapan, makakasiguro ka sa Max Gas. Max Gas. Pag kulang sa timbang, tiyak na fake. Pag tama sa timbang, Max Gas yan. Ang gas ng masa. Kaya saan ka pa? Mag-Max Gas na. Tatagpuan sa Maharlika Highway, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City. With branch in Sariaya, Quezon. Meron silang free delivery. Tumawag sa Max Gas 710-1892. Mag-Max Gas na. Siguruing tiyak. Max Gas. Mag-ingat sa manlulok. Hi! Buti na lang nandyan ang Max Gas. Check your time, ang oras mga kaibigan sa buong Republika ng Bagong Pilipinas. Ganap ng alas 7:30. Good morning, magandang umaga po. Welcome na muli sa ating Romy and Ben at your service. Kasama niyo ang inyong lingkod, Ben Del Mundo. Kumusta kayo mga kaibigan? Sa araw na ito ng Martes, sa buwan ng Agosto 2024, ang Agosto 6 mga kaibigan, ang ika-218 araw sa taong 2024. 218th day of the year. So, ilan na lang ang nalalabi sa taong ito? 147 days remaining until the end of the year. Napakabilis ng panahon na ho. Abay, 147 days na lang. Malapit na naman ang Pasko, Paulo. Meron naman tayong bonus malamang. Okay, naharap po tayo sa long weekend next week. Aba, hindi tayo kasama doon. Kasi dito sa trabaho namin sa radyo, walang holiday. The show must go on whether it's holiday or not. Ang long weekend mga kaibigan next week ay magsisimula sa August 17, araw ng Sabado. Siyempre, wala naman tayong programa pag Sabado at Linggo eh. Yung mga nasa technical yan, diretso yan. August 17, Sabado. Tapos susundan ng, siyempre, araw ng Linggo. August 18. And nga palang Sunday. Ba't daw ang tawag natin ay Linggo? Di ba ang sun, araw sa Tagalog. Ang day, araw din. O dapat daw ang Linggo, araw-araw. Ay, nako, malilikot ang mga isip. Ano? Tapos, susunod naman ay siyempre ang araw ng Lunes, August 19. Quezon Day yan. Kaya holiday po sa lalawigan ng Quezon at siyempre doon sa Quezon City. Yan, Quezon Day yan eh. Araw ng Pangulong Manuel Luis Quezon, ang ama ng wikang Pilipino. At
Kasunod ang 20 ng Agosto. Ano naman yan? Lucena City Charter Day. Ipagdiriwang natin sa lungsod na Lucena ang ika-63 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Lucena. Yan. Kaya sa mga Lucenahin, happy holiday at happy anniversary. Ang Agosto 21, kasunod naman, ay Ninoy Aquino Day. Yun, holiday din. Kaya 5 araw hong sunod-sunod yan, mga kaibigan. Long weekend. Kaya ngayon pa lang magplano na kayo kung anong gagawin nyo, ha? Kung saan kayo pupunta. How will you spend the long weekend with your family and your friends? Meron pang isang holiday. Agosto 26. Yan naman ho ang National Heroes Day. Pero tinignan ko sa Wikipedia, ang National Heroes Day ay Agosto 29. Nagkakamali din pala yung Wikipedia. Tama naman. Kahit yung sa Google, hindi naman lahat yung tumpak na tumpak. Ano, ha? Okay, ano ang kalagayan ng panahon ngayon? Maganda. Pagising ko ngayong umaga, maliwalas ang kapaligiran. Magandang umaga. Hindi umuulan. At hindi rin naman malamig. Medyo mainit-init na nga eh. Ang southwest monsoon ay magpapatuloy, mga kaibigan. Ito yung tinatawag nating habagat. Pinaikli yung mahabang dagat. Habagat. Actually, yung dagat, ang pinagmumula ng mainit na singaw. Gayon din naman ang kalupaan. Ngayon, yung mainit na singaw, pumapanhik, nag-evaporate, no? Yung tubig na nasa lupa at tubig na nasa dagat, nag-evaporate. Yan. Sumasama sa clouds. At yun, nagpo-form yung clouds at nagiging ulan. Okay. Pagkatapos, ay babagsak ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan at Southern Luzon. Abay, kabilang tayo sa lalawigan ng Quezon. At yan ho ay sa mga susunod pang mga araw sa loob ng linggong ito. Pero tingnan natin yung weather report na padala ni ng ating kaibigang si Jesus Bong Mata. Si Bong BBM. Kapangalan ka ni kapangalan ka ni Pangulong Marcos. Kaninang 3:00 ng madaling araw, mga kaibigan. Tulog pa kayo, Ang low pressure area o LPA ay tinatayang nasa 835 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Southwest monsoon affecting southern Luzon and Visayas ang ating mararanasan at cloudy skies, maulap na himpapawin na may kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkulog. Brum. Okay, yan po ang ating weather report. At ang ating dagdag na mga balita at impormasyon sa inyo sa kabuuan ng ating palatuntunang Romeo and Ben at your service. At siyempre, ang ating food for the soul at ang ating mga trivia o karagdagang mga kaalaman. At mga pagbati sa mga birthday celebrants at nagdiriwang ng mga okasyon. Okay, 7:37 mga kaibigan. Instant millionaire si Carlos Yulo. Galing kahapon pinanonood ko itong batang ito, talagang napakahusay. Kahit maliit siya, ang height nito wala pang 5 feet . Mga 4'10 lang. Parang si Nora Honora, no? Maliit. Pero ang gilas niya, ang liksi ng katawan, ang gaan. Parang paru-parong lumilipad sa hangin. At dahilan sa kanyang kahusayan sa larangan ng laro at palakasan, siya ngayon, mga kaibigan, ay naging instant millionaire. Kasi ba na may 2 ginto ang nasungkit niya sa men's floor exercise at sa artistic gymnastic vault sa Paris Olympics.
At nangunguna sa listahan ng matatanggap nito ang tumataginting na 10 milyong piso mula sa gobyerno. Yan ay nakasaad sa ilalim ng Republic Act 10699 o mas kilala sa tawag na Sports Benefits and Incentives Act of 2001. Tatanggap ang gold medalist sa Olympic Games at Winter Olympics ng 10 milyong piso kasama ang Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission o PSC. At kabilang pa rito mga kapatid, ang isang brand new na condominium unit sa pamosong McKinley Hill sa Taguig City. Wow! Galing, ano ha? Sana all. Na nagkakahalaga ng kunti lang naman. Magkano? Hindi. 24 million. 24 million mula sa Mega World. Oo. Pinamahal mo naman pinatungan mo agad. Ayan mo, pag ikaw nakabenta nito, may 5% commission ka. Hindi, 3% ka lang, wala kang lisensya It's gold to the Philippines, for the Philippines. It's a gold for the Philippines. Congratulations, Carlos Yulo. Welcome to your McKinley Hill home, ayon sa post ng Mega World. At, bukod pa rito, ang iba pang mga pangako ng malalaking kumpanya para kay Yulo. Ano kaya ito ng dating presidenteng Yulo, no? Meron tayong naging presidenteng Yulo ano ang first name nun? Si Yulo. At saka ay mga Yulo, ano yan, mga well-known yan. At mayayaman, no? Mga asukarera yung mga yan Sa Visayas, mga Yulo. Inaasahang bubuhos pa, mga kaibigan, ang insentibong makukuha ni Yulo gaya ng nangyari kay Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz. At ito maganda, kung mahilig kang kumain, ay matutuwa ka rito. Isang buffet restaurant ang nangako ng lifetime buffet. Sipin mo habang buhay ka, libre ang kain mo. Buffet pa want to sawa yun. Isang buffet restaurant ang nangako ng lifetime buffet para kay Yulo, kung saan maritong kumain anumang oras na naisin ito. Wow naman! Magbibigay din ng bahay si Philippine Olympic Committee o POC President Bambol Tolentino. Tulad ng ginawa nito noon kina Diaz, Tokyo Olympics silver medalists Nesty Petosio at Carlo Paalam at bronze winner Yumir Marcial. Si CY, meron na siyang initial CY, Carlos Yulo, ang naging kauna-unahang double Olympic gold medalist ng Pilipinas. Matapos pagharian niya ang men's artistic gymnastics vault final, just a day, isang araw lang, matapos na pagharian niya ang floor exercise. Yan. At nakakatuwa yung pangalawa sa kanya sa floor exercise, isang Briton, no? Pero yung nanay ng Briton, Pilipina. Nagkakilala sila ron sa Paris Olympic. Tama nga naman, speaking of Briton, may 4 na Briton akong bisita ngayon Kaya nga ito, naka-jacket ako ng bago. Tama. Bigay sa akin ito ng mga British na yan. Ang pumili daw nito si Marcos Magaling pumili talaga yung apo kong yan Si Marcos Rupak. Good morning kay Marcos at kay Sky. At sa yung dading si Lesarim, si Gerson at maming si Lesarim. Okay. Enjoy your vacation in the Philippines. Welcome to the Philippines. At sana kasama ko si kasama ko sana ngayong umaga si Marcos At gustong mag-DJ Ay, hindi naman pang DJ itong program ko ngayon Mamaya doon sa panahon ni Wiro baka sakali. Okay. Ang ating oras mga kaibigan, alas 7:38 sa buong Pilipinas. Kung narito si Marcos, babatiin daw niya yung mga kaibigan niya diyan sa Derbyshire. At kung kasama si Sky, babatiin naman niya yung kanyang mga kaibigan sa
Leicester. Leicester University. Leicester. Okay. Batiin naman natin yung mga may birthday ngayon para gumanda-ganda ang kanilang sumaya siya ang buong maghapon. Ano ha? Okay. Birthday song. Yehey! Birthday nila ngayon. Happy birthday kay Attorney Joan Lim. Batang abogada si Joan Lim. Happy birthday. At ganoon din kay Jennifer Soleta. As well as to Eric Alfaro and Dennis Owen Bondad. Abay, si Dennis Owen. Ito yung inaanak ko si Dennis. Ano ha? Happy birthday na anak. Happy birthday din kay Aminida Abo. Aminida Abo at Melanie Calayo. Ganyan din kay Laarni Elaine Uy ng Tayabas City Government. Sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na ito, ito po si Prof. Ben Del Mundo wishing you a lot of joy, laughter, and unforgettable moments as you celebrate another birthday. Congratulations! You have made another trip around the sun. Pag may mga kasama kayo sa bahay, kapatid, pinsan, nanay, tatay, lolo, lola, mga kamag-anak at mga kaibigan, batiin naman ninyo, ha? Huwag niyong palalampasin ang maghapong ito nang hindi man lang kayo bumabati para naman makapagdagdag kayo ng ngiti sa kanilang mga labi at lalong sumigla at lumigay sila sa araw na ito. Okay, inuulit ko po, warmest wishes to all of you on your very special day. Happy birthday. 15 minutes before 8 o'clock in the morning. Basta Mart Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. A taste of truth. A taste of science. Tangerine chocolates. A taste of hope and happiness. Enjoy the morning breeze and the breathtaking sunset view at Tayabas Bay while savoring the flavors of the sea at Ancient Live Seafoods and Restaurant. Ancient serve fresh Hong Kong-style seafood dishes like swahe buttered garlic, calamares in salted egg, alimasag or alimango chuyen, lapu-lapu steamed or sweet and sour, lobster and sea mantis, shrimps and shellfish like scallops and halaan. Ang Ancient Live Seafoods and Restaurant ay nasa Purok Talisay, Talaw-Talaw, Lucena City. For inquiries and reservations, contact Ancient Live Seafoods and Restaurant at 0905-5521-8748. Ancient Live Seafoods and Restaurant.
Alright, tuloy-tuloy ho tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang Romy and Ben at your service with Professor Ben Del Mundo. Ang programang ito ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, 7 to 8 in the morning sa Destiny Radio 96.7 FM. At pag-araw naman ng Sabado, kapiling nyo si paring Romy Villanueva sa kanyang Trabaho Sabado, alas 7 rin ho yan ng umaga dito sa ating himpilan. Alam mo niyo mga kaibigan, ito, karagdagang kalaman ha, mayroong isang underground vault na naglalaman ng 500 mga buto o seeds mula sa bawat halaman na matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Ito raw ho ay gagamitin bilang last resort upang mapakain ang buong mundo in the event na magkaroon ng isang nuclear war. In the event of a nuclear war. Well, talagang naghahanda na ang mundo sa senaryo ng pagkakaroon ng isang nuclear war sapagkat yung mga powerful nations tulad ng Amerika, ng China, North Korea, ng Japan. Japan wala ng nuclear eh. Ang UK, may mga ano yan. May mga nuclear warheads yan. Isang pindot lang yan. Makakarating sa ibang bansa ang kanilang mga bombang nuclear na lilipol sa mga tao sa sangkalupaan at sisira sa mga anumang nakatayo sa ibabaw ng lupa. Pero sa China, diyan pala sa Beijing, ay maraming bunker sa ilalim ng lupa. At maraming nakatira na doon mga tao. Talagang naghahanda na. In case of a nuclear war, pupunta raw sila sa ilalim ng lupa sa mga bunker. Ligtas sila doon. Pero itong binanggit natin kanina, yung underground na vault, ay maganda ito. Sapagkat in the event of a nuclear war, ay di pati mga halaman, wala. Tupok, sira. Ay anong tutubo, anong itatanim natin? Kaya mabuti na may underground vault na may mga nakatagong mga seeds o binhi ng bawat halaman na pwedeng patubuin sa lupa. Yan daw po ang, ulitin ko, it is used as a last resort to feed the world. Para mapakain mo ang mundo. Okay, yan po ay karagdagang kalaman hatid sa inyo ng Romy and Ben at your service. Ang buwan ito ng Agosto mga kaibigan ay buwan ng wika. Kaya bawal lang magsalita ng English ngayon. Ako, hindi ako nagsasalita ng English kahit kailan. Never. Okay. At ngayon din ang buwan ng breastfeeding. Breastfeeding. Pagpapadede ng mga ina sa kanilang sanggol. Hindi ho sa tsupon, hindi sa bote, kundi sa kanilang masaganang dibdib. At linggo rin ng kabataan at araw ng tayabas. Araw ni Pangulong Manuel Luis Quezon. Araw ni Pangulong Manuel Luis Quezon. At ano pa ang highlight ng buwan ng Agosto? Nyugyugan. Yun. Nyugyugan Festival. Abay yun ay mula Agosto 8 hanggang 19. Ay, abot na abot yung mga bisita kong Briton. Makikita nyo ang kagandahan ng mga display ng iba't ibang mga pagkain, iba't ibang produkto na yaring Quezon mula sa iba't ibang mga bayan. May mga kanya-kanyang kubol yan eh. At napakarami pong mga araw to look forward ngayong buwan ng Agosto. Sang-ayon kay City Mayor Lovely Reynoso ng Tayabas City. Bagamat ito pong Agosto ay itinuturing na Ghost Month. Buwan raw ng buwan ng mga, ano ba yung ghost sa Tagalog? Multo o kaluluwa? Ghost Month sa Chinese.
o sa Feng Shui, pero baligtad po. Inaasahan po natin na mas maganda ang may hatid sa atin ng buwan ng Agosto. Yan po ang nilalaman ng mensahe ni Mayor Lovely Reynoso. Good morning, Mayor. Sa mga opisyal at kawani ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Tayabas, doon sa kanilang flag raising ceremony kahapon sa atrium ng napakagandang City Hall ng Tayabas City. Sa pangalawang bahagi ay binigyan daan ang mga pagkilala, pabatid at iba pang anunsyo ng mga tanggapan ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng Linggo ng Kabataan, simula kung saan may mga piling kabataan na gaganap bilang little local government official sa loob ng 2 araw. Simula Agosto 5 hanggang Agosto 6 o hanggang ngayong araw na ito. Little local government officials. Ipinakilala din ang 26 na kandidato ng Ginoo at Binibining Turismo 2024. Gayun din ang pambato sa Ginoong Niyog-Nyugan Festival na kakatauan sa lungsod ng Tayabas. Nagtapos ang programa sa pangwakas na pananalita ni Mayor Lovely Reynoso Poncioso na nag-uudyok sa mga kawani na patuloy na maglingkod ng may katapatan at may puso para sa lahat ng Tayabasin. Ay binabati naman natin yung mga naging beneficiaro ng hospitalization. Mayroon pong 264 ang natulungan ng city government, naging beneficiaries na nagbayad ng maliit na halaga o no balance billing mula sa buwan ng Enero 2024 hanggang sa kasalukuyan. Mula po nang lumagda ang Tayabas City government ng kasunduan sa Tayabas Community Hospital at UniHealth Quezon Hospital and Medical Center para sa ayudang tulong sa mga ma-ospital na tinatawag pong Serbisyong Reynoso Medical Assistance Program o SRMAP. Alright. Ang ating tumpak na oras, mga kaibigan, 5 minuto bago sumapit ang 8:00 ng umaga. Ano ang ating food for the soul? Tingnan nga natin dito sa ating talaan. Ang ating ibabahaging food for the soul, mga kaibigan, ay magmumula sa aklat ng Kolosas. Kolosas. Yan. Okay, ito po ay Kolosas 3, chapter 3, verses 18, 19, 20, at 21. Yan. Makinig kayo ho. Ito ay para sa mga lalaki, mga babae, mga anak, at mga magulang. Okay. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Yan po ang bahagi ng ating banal na kasulatan, ang ating Food for the Soul na inihatid sa inyo ng Destiny Radio sa araw na ito. Pagsasamahang nararapat sa bagong buhay na ito. Yan ang title ng chapter na yan. Okay. 3 minuto bago sumapit ang 8:00 ng umaga. Inuulit ko ho. Sana'y ma-approve na yung kasi pasado na sa ikatlo tuwing pagbasa yung House Bill number 102. Sana'y ito'y maging batas na. Ito ho yung panukalang Affordable Funeral Service Act na layuning makapagbigay ng murang serbisyo sa pagpapalibing para sa mga mahirap na Pilipino. Alam nyo, ang pinakamahirap yung namatayan ka na tapos wala kang kapera-pera, isa kang dukha, isang mahirap. Nako, ay kuminsan tumatagal ho ang burol eh. Bakit? Ay nag-iipon ng may pasugal,
may palaro, kumisa may video okay pa. At nag-iintay ng abuloy para makalikom ng sapat na pangpalibing. Ay kawawa yung mga ganong pamilya. Maganda itong isa sa batas na ito. Affordable Funeral Service Act. Tinitiyak ho ng panukalang ito ang pagkakaroon ng punerarya ng service package price na hindi lalampas sa 20,000. O pwede na yun, affordable na yun. Kabilang na ang kabaong, yung casket at iba pang kaugnay na serbisyo. At ayon ho sa nagpanukala nito, si House Deputy Speaker Duke Frasco, layo nitong mabawasan ang hirap na nararanasan ng mga namatayan. Sakaling maging batas, aatasan ang Department of DTI na bantayan at i-regulate ang presyo ng mga serbisyo ng punerarya. At tabang ang DSWD naman ang magbibigay ng funeral financial assistance sa mga kwalipikadong aplikante. Ayun, ay maganda. Magiging kaalwanan yan o malaking tulong yan sa ating mga kababayan na namatayan. Hindi naman maiwasang may mamamatay eh. Ang mabigat yung namatayan ka na, kinainan ka pa. Hindi bali kung dumating ay binalang abuloy. Ay meron talagang pag may patay na laladya eh, kahit hindi ka mag-anak pupuntahan eh. At makikikain. yung may mga taong ganyan na laging inaabangan ay kung saan may patay. Okay, wala na tayong panahon o oras, kaya pansamantala mamaalam ang inyong lingkod, Prof. Ben Del Mundo. Hanggang bukas po sa ating Romeo and Ben at Your Service, 7 to 8 a.m. sa Destiny Radio 96.7. Maraming salamat po mga kaibigan. Ingat po tayo. Sana'y walang masamang mangyari sa inyong lahat at laging maganda ang maging kapalaran nating lahat sa araw na ito. Thank you. Have a good day, everyone. God bless us all.